Good morning, classmates. So, here's our report about cultural heritages of the Philippines. So, even though mom is not around here, I would like to ask for your participation and your participation in our class. So, don't make some noise because it will reflect on our video presentation. So, cultural heritages of the Philippines. So, learning objectives. Can someone please read? At the end of our discussion, we will be able to learn the various cultural heritages of the Philippines, appreciate and value the culture of the Philippines, and decide and share your travel experience in the Philippines. So, thank you, Mr. Vera. So, here's our objectives. So, icebreaker that will be facilitated by Nilo. Okay, Philippine Islands. Ilan yung islands ng Philippines? Letter A or letter B? Mas kami nagsasabi ng letter A. Ay, Taas kamay. Wala, mami. sino letter A? Yung letter A, taas kamay. Letter A wala. Letter B. Letter A. Hindi ako kaya sa cover. Okay, the correct answer is letter A. Ito naman yung explain. Tama yung kulang ko. Pag-inobang pang-bakit. Okay, kaya 7,641 islands kasi si Large ko. Kasi meron tayong 7,134. Yan yung unang basis ng ng UNESCO because hindi pa discovered yung ilang islands sa Philippines and there is no such developed islands. Kumbaga, nagkaroon lang ng developed islands because of the volcanic eruptions, kaya nagtagal yung mga islands sa Pilipinas. Kaya siya naging 7,641. But when it and below, 7,134 yung regret. Hindi ko bumuha ulit, hindi ko lang Pero okay, tama. Okay, next. Ito. Number 10. Ayun, working. Tama. Last one. Sige, culture. Mali, tama. Ano? Tama. Okay, game. Go. Cultural. Okay, what is cultural heritage? Tatakpan na yan dahil siguro hindi kaya takpan. Sorry. Cultural heritages is an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, objects, artistic expressions, and values. Cultural heritage is often expressed as either intangible or tangible cultural heritage. So mamaya ipapaliwanag yung tangible at intangible. Pero yung cultural heritages, ito yung overall, ito yun. At dito ginagawa din yung mga practices, mga cultural beliefs, etc. Next step. Ayan, so meron kaming quick na tanong. Opinion lang siya. Do you have any interest or travel experience here in the Philippines? Palawan. Sige. Ano ko interest? Ay, gusto mo sumama doon? Ay, gusto mo sumama? Siyempre. So, pupunta ng Palawan. Akala ko kasi nakapunta ka na. Sino pa? Sige, sige. Ako saan? Sa Nueva Ecija. Gusto mo pumunta? Oo. Ayaw ko sa Boracay. Sige, okay na. Next. Ayun na tayo. Ayan, quick introduction tayo of our country. Located in the continent of Asia, the Philippines is the second largest archipelago in the world after Indonesia. There are more than, I think kanina kasi nasabi ni Mark, 7,100. Kasi yung basis ko dito, medyo matagal-tagal na itong picture na ito. Buwa ko lang. Kaya 7,100. Pero ngayon, currently, 7,600. And then, alam naman natin na Pilipinas, may Luzon, Visayas. So, mamaya, yung cultural heritages makikita nyo dito, yung mga lugar, iba-iba yun. Pero kung tutusin, mas marami pa yun. Hindi din naman yung mga ibang parts. Sa Luzon, tsaka Visayas. Next time. Ayan, so dimensions of heritage. Mamaya mas maintindihan ito kasi papaliwanag yung tangible tsaka intangible. Pero quick explanation tayo dito. Ito yung tao, yung oras, safety. So bale, itong intangible, ito yung culture. For example, yung tawag dito, sa tunin nyo? O parang mga festival. So, bali na sa yung kasi mga Pilipino,
siyempre nandiyan yung time, safety, tsaka yung people. Tapos yung tangible heritage, kaya nandiyan yan kasi kung saan yung nangyayari yan yung sa diba? Tangible yung mga hindi nakahawakan. Kaya mamaya ng vulkan, okay, so next. Ayan, so ngayon na tayo sa tangible and intangible cultural heritage. Diba next? Ayan, so pakibasa nga ang intangible. Tangible cultural heritage refers to things that we can store or physically touch. Example of tangible cultural heritage includes traditional clothing, tools, buildings, artworks, monuments, and modes of transportation. Ayan, so basically ang tangible cultural heritage is ito yung mga bagay na nahahawakan natin. For example, ayan, kanina, traditional clothing, tools, and buildings. So yung mga nakikita natin mga architecture, di ba pag pumunta kayo sa mga ibang lugar. Sino na ba dito nakapunta na sa mga provinces and yung mga may sikat na tourist spot? Di ba may makikita kayo katulad dun sa may Albay, sa may yung parang tore doon sa may volcano, yung sikat doon. So isa yun, pwede din gabi lang siya doon sa may tangible. So iba't iba din, mayroong mga churches, ayan, so kabilang siya sa mga tangible monuments and transportation. So ngayon sa intangible naman, pakibasa nga Jordan. Tangible means about heritage refers to things that are not physical items but exist. Ebidensya. Ayan. So, okay, ano na. So, yung intangible naman, ito naman yung hindi siya, hindi natin ito nahahawakan. But ito yung nagagawa ng mga tao traditionally. Katulad na sinabi ni Aaron kanina, di ba, yung sa intangible. Ito yung mga kinagawian ng mga tao. Katulad ng mga Sinulog Festival, di ba? Ito na yung mga tradisyon na every year na ginagawa ng mga tao. And iba-iba pa. So, dito sa Cavite, ano ba yung tradition na ginagawa ng mga Caviteño? Ha? Yung bakte, di ba? So, ayan. So, kabilang dito yung sa mga intellectual and skills, knowledge. So, dito yung sa intangible. So, yung mga skills ng mga Caviteño, pagbabakte. Di ba? Tapos, sa mga Bicol naman, mga Bicolano, mga Bisaya. So, iba't ibang mga skills and knowledge ang meron sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ayan. So, ito yung mga kinagawian ng mga, kinagawian kultura ng mga Pilipino. Ayan. So, ito yung example ng tangible heritage. So, ayan. So, meron tayong, ano to? Sino nakakapagsabi? Ay, sige, si Joe. Ayan. Ito. Simbahan sa Bicol. Ito yung sa ano yung sasabi ko kanina. Ito yung saan, di ba? Sa Bicol, sa Mayon. Bicol, ayan. So, ayan, okay. So, sabi dyan, natural heritage environment. So, meron mga natural landscape katulad nito, landsform, coastal and island water sources. And meron namang man-made. So, ito yung mga tangible na gawa ng tao. Ayan, katulad ng mga churches, historic urban sites, heritage sites, and
Maganda. Alam ko yun. Hindi, alam ko yung kwento na nabasa ko kasi ganito yun, may nandito sa kanya na hindi niya tayo gusto ipapakita. Tapos ang sabi niya, pag napatayo niya, pag nakagawa daw siya ng bundok sa harapan ng palasyo nila, sasagutin niya daw. Eh, akala kasi ni Magayon, hindi niya magagawa yun. Eh, natuloy, nagawa. Tapos yun, sabi ni Magayon, kailangan niya nasagutin itong lalaki na to. Eh, hindi niya na-type, hindi lumaya siya ng kaharian nila. Tapos yun, nung nalaman ng lalaki yun, nagalit siya. Tapos lumaki yung bundok na ginawa nila. Tapos nagkaroon ng putas. Tapos sobrang galit niya, may bulan. Tapos nung tumagal, dati kasi pangalan ng Magayon. Tumagal, naging Magayon. Thank you sa story, no? Alam niyo ba yun? Or ngayon niya lang na ano? Tagal na? Ngayon ko lang nalaman, hindi sinerch ko lang kanina. May story pala behind the Mayon. Is it true? Or is it myth? Actually, this is world's most perfect volcano. Kasi perfect yung puno. Bakit karahati lang iron? Yung, Yung picture. Perfect po ano siya kung dineclare siya ng national ano and saan ko ba? And yung most pinaka-violent na eruption ng Mayon is from way back 1840. It killed more than 1,200 people and devastated several towns. No? Sakit. Sad. Tuloy lang po. Next. So, chocolate. 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 Wala, ito tawag na. The chocolate is from a rolling terrain of peacock-shaped hills. Mounds of that is generally conical and almost symmetrical shape, estimated to be from 1,268 to about 1,776. Shaped hills are actually made of grass-covered limestone. The domes vary in sizes from 30 to 50 meters, 98 to 164 feet, high with the largest being 120 meters, with 390 feet in weight, in height. Bohol's main attraction. These unique mound-shaped hills are scattered by the hundreds. During the dry season, the grass-covered hills dry up and turn chocolate brown. This transforms the area into seemingly endless rows of Hershey's or chocolate kisses. The branded confection is the inspiration behind the name chocolate kiss. Yung mga nakikita nyo, ayan yung tinatawag na chocolate hills. Tapos yung mga chocolate hills niyan, meron daw na 1,268 to about 1,776. Yan lahat ng yan. Siyempre, hindi naman kasi
Saan daw nakalagay yung resort dyan sa Yung resort, di ko kasi sure kung totoo ba yun. Totoo. Ay, we, pero hindi ko kasi. Bago lang yun eh. Parang eme-eme lang yun. Kaya, Parang edited na sa ano yun? And then, next, Puerto Princesa naman tayo. Sino pwede magbasa? Si Angel. The Puerto Princesa Subterranean Subterranean River National Park features a spectacular limestone karst landscape with its underground river. The river is unique because it flows directly into the sea, and its lower portion is subject to tidal influences. The area also represents a significant habitat for biodiversity conservation. The site contains a wood ecosystem from mountain to the sea and protects forests which are among the most significant in Asia. So, sino na nakapunta sa Puerto Princesa? Yung ano daw, Puerto Princesa, ay ano, kilala siya kasi ano, sa mga kakaiba yung shape ng mga limestone carts nila. Di ba yung sa Puerto Princesa, parang may mga bato-bato doon sa taas. Nakikita niyo sa mga picture, katulad na. Tapos sa loob niyan, meron may mga butas dyan. Di ba ako nakikita dyan, pero nakita ko. Sa mga butas niyan, pwede ka pumasok dyan. And then, pagpasok mo, doon parang makikita may mga crystal na kumikinang-kinang. Tapos alam mo, marami din ano dyan eh. Ano yung Batman? Ano yung Tagalog? Yun, marami din mga ganun dyan. Tapos sa loob niyan, basta pag nakapasok kayo dyan, makakis kayo kasi yung mga bato kumikinang-kinang. Tingnan next. Rice terraces. Sino pwede mo? Ikaw naman, Jai. Ayoko tang late yun. Uy, ikaw mo. Ma'am Johan na yung magbasa. The 2,000-year operation, the most extensive anywhere in the world, were carved into mountains of Gao by ancestors of the Batat indigenous people. The terraces are located approximately 1,500 meters, 5,000 feet above sea level, and cover 10,360 square kilometers, about 4,000 square miles of the mountainside. Known as the eighth wonder of the world, the terraces were carved with only simple tools and very ingenious complex of bamboo and canals drawing water from streams created by public spring located in the mountain forest. Considered as a monument to man's genius in turning earth and for binding terrain to a source of sustenance. The rice terraces tend to be the most man-made landscape in the Cordilleras. They are also invariable called the stairway to the sky. Yan. So, rice terraces or sa Tagalog niyan, ng rice terraces. Or mas kilala sa very good. Tapos, guys, 1,500 meters and 5,000 feet. Imagine, 10 feet pa lang sa swimming pool. Parang feeling nyo manunod na tayo. Kung hindi kayo
San Agustin Church. So, San Agustin Church, ang matatagpuan ito sa Intramuros. Very good. So, yung Intramuros, yun, doon nakalagay ito sa may General Luna Street, yung San Agustin Church. So, San Agustin Church was built in January 19, 1607. But, yung tatlong messages din nagkaroon ng San Agustin Church. Yung pinakaunang San Agustin Church is na-built noong 1571, wherein gawa lang siya sa may parang anahaw lang tapos kawayan. Pero makalipas sa 3 taon, nasunog ito sa kadahilan nung sumugod yung mga piratang himahong o piratang mga Chinese, is sila yung dahilan kung bakit nasunog yung San Agustin Church kasi pinagtangkaan ng kawan ito. At dahil dito, ito yung naging dahilan kung bakit nasunog ito. So, nung sunod na yun, pinagawa ulit nila ito at gawa naman sa kahoy, pero noong 1583, nasunog na naman siya dahil sa naiwang kandila. Yung naiwang kandila na yun is nataob lang yun dahil sa may altar, tapos nabulog siya sa may tela ng kabaho. Tapos dahil doon, kumalat yung apoy, tapos nasunog yung apoy, nasunog yung simbahan ng San Agustin Church. Tapos siya yung naging dahilan kung bakit nawala na naman sa San Agustin Church. Pero nung makalipas ulit 3 taon, yung 1586, pinatayo na ito sa pangunguna ni Juan Macias, no? Isa siyang Prideng Castilla, at naisipan nila na ipagawa na ito bilang isang bato na merong Baroque architecture, wherein yun yung mga normal na makikita natin sa bahay, ay yung Baroque architecture. Yung merong triangular shape, dahil mas mataas dito triangle, dito square, halo-halo yung mga shape niya, yun yung tinatawag na Baroque architecture. So, yun, hanggang sa ngayon, maraming innovations and renovations na nangyari din sa San Agustin Church. So, yung San Agustin Church is isa sa pinakamatibay na istruktura sa Intramuros. Dahil sa 7 simbahan na itinayo sa Intramuros noong panahon ng mga Kastila, San Agustin Church lamang ang natirang buhay matapos ng World War II. Diba ng World War II yung Intramuros, siya yung ginamit na military base ng mga Hapon para sa mga laban sa mga Pilipino at sa mga Amerikano. At ilang beses binomba ng mga Amerikano ang loob ng Intramuros. Ngunit ang San Agustin Church lamang ang kaisa-isang simbahan na nakaligtas doon sa gera. So, nung dumating tayo sa taong 1974, declare na siya bilang isa sa pambansang makasaysayang buok ng Pilipinas. At noong 1993, naging isa na siya sa UNESCO World Heritage. At hanggang sa ngayon is naging museum na siya, at hanggang sa ngayon ay nangyayari siya mga isa at nagpa-function pa rin siya as isang simbahan. At yung San Agustin Church, kung hindi nyo alam, siya yung pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. At marami siyang naiambag sa paglaganap ng Kristyanismo sa ating bansa. Next. So, historic town of Vigan. Saan natatagpuan ng Vigan? Sa ang province? Ilocos. Ilocos. So, yung Vigan, ito yung pinagawa o itinatag ni Juan de Salcedo noong 1572. Sa kadahilan, gusto niya gawin ang Vigan para gawing sentro ng Caloocan Galyon. Yung Caloocan Galyon, kung naalala niyo yung discussion ko nung Life and Works of Rizal, yung Caloocan Galyon, ito yung sistema ng pakikipagkalakalan na dinala sa atin ng mga Espanyol. Wherein dito yung marami nangyaring colony servicio, mga tandaan ninyo, ay yung Caloocan Galyon. So yung Vigan, ito yung ginawang sentro ng Caloocan Galyon sa Hilagang Luzon na pinapatakbo rin syempre ng mga Kastila. So, lumipas ang panahon, na-retain nila yung ganyang struktura sa Vigan dahil yung suportado naman ng gobyerno yung pag-relate dyan sa Vigan. So, noong 1999, December 2, 1999, dinta na siya as isa sa mga UNESCO World Heritages. And ang pinaka-nakakatuwa doon, itong 2015 lang, May 15, direkta na siya bilang isa sa mga 7 wonders of the world as a city. So, nakakatuwa lang isipin na nadama yung Pilipinas dun sa mga ganong achievements. Dahil doon, isa yun sa mga dagdag na legasiya at may pagmamalaki ng ating bansa. At hanggang sa ngayon, isa siya sa mga tourist spot na makikita natin sa Hilagang Luzon o sa Ilocos. So, next. So next is Miagao Church or Church of Santo Tomas de Villanueva na located sa Iloilo, Philippines. So, itong church na to is gawa siya sa yellow and orange sandstone, and kilala siya as the large fortress church of Miagao. So, na-build siya noong 1797, and
Subanen, and indigenous people in the southern Philippines, the head of a host family, usually a village chief called Timway, plans the ritual system to express gratitude to the spirits. The rituals ensure harmony among family, clan, and community members, as well as the human, natural, and spiritual worlds. They include asking the spirits for permission and to gather materials from the forest, presenting coin offerings, inviting the spirits of the departed of the feast, invoking spirits of water and land, and music and dance. So ayan, yung buklog is isang Thanksgiving ritual system na ginaganap sa Subanen. So ayan, yung mga indigenous people sa Southern Philippines, yung chief ng village na or tinatawag nilang Timway, nag-go siya na Thanksgiving ritual na. So before nila gawin tong ritual na to or yung ceremony nito, manghihingi sila ng permission sa gods and goddesses before sila manguha ng material sa forest. This include the nagbibigay sila ng coin offerings, ganyan. So next, afterwards. Bago na ako Afterwards, participants dance on the elevated wooden structure called the Luzon, a sacred and social space which resonates with a song used to please the spirits. This is followed by a community dance marking the renewal of spiritual and social relationships within the community. Though the ritual systems remains the community's strongest unifying force, there are several social, political, and economic threats that compromise its viability. Notably, the influx of other cultures into the Subanen's traditional homeland changes in family dynamics and economic upstream. So ngayon, after na maayos yung mga gagamitin sa ceremony, magkakaroon naman sila ng dance or yung way nila ng pag-please sa gods and goddesses. Sasayaw sila dun sa elevated wooden structure na natawag nilang buklog. So ayun, sample siya in social space na nagkakaroon siya ng sound or tumutunog siya kapag may sumasayaw sa ibabaw. So ayun. So itong ceremony pala na to, ano lang siya, sineselebrate lang siya or pinagdidilimong lang siya sa mga special occasions katulad na may bagong panganak, bagong kasal, or yung may mga gumagaling sa sakit. Next po. Yan. Mako naman tayo ngayon sa festivals. So, Ati-Atihan Festival. Ashley. The Ati-Atihan Festival is celebrated every January culminating on the month's third Sunday, 800 years old. The festival is known as the oldest festival in the country, and the Black Muser, Cebu's famous symphony festival, and Iloilo's Dinatan, all of which are held today in honor of the Santo Niño as part of the child Jesus. But despite its Catholic affiliations today, the roots of this festival had nothing to do with religion at all. Okay, thank you. So, yung Ati-Atihan Festival naman, is sineselebrate siya sa, ayun, sa Kalibo, Aklan, sa isla ng Panay. So, yung Ati-Atihan Festival, sineselebrate siya every third Sunday ng January. So, dito, parang pagbibigay siya ng puri kay Santo Niño, kasama na yan ni Sinulog Festival and Ninagya. So, yung Ati-Atihan, nanggaling siya sa word na na yung ati is meaning kaibigan or kaugalian, and yung atihan is pangkalahatang pagdiriwang. So, itong festival na to, nagbibigay siya ng pagkilala or pagpupuri sa mga sinaunang kultura or tradisyon ng Pilipinas. Next po. Ayan, Sinulog Festival, Jo.
Festival is one of the grandest and most colorful festivals in the Philippines, with a very rich history. The main festival is held each year on the third Sunday of January in Cebu City to honor the Santo Niño, or the Child Jesus, who used to be the patron saint of the whole province of Cebu. Since in the Catholic faith Jesus is not a saint but God. It is essentially a dance ritual which remembers the Filipino people's pagan past and their acceptance of Christianity. The festival features some of the country's most colorful displays of pomp and pageantries. Participants guard in bright-colored costumes, dance to the rhythm of drums, trumpets, and native songs. The streets are usually lined with vendors and pedestrians, all wanting to witness the street dancing. Smaller versions of the festivals are also held in various parts of the province. Also to celebrate and honor the Santo Niño, there is also a Sinulog sa Kabataan, which is performed by the youths of Cebu a week before the Grand Parade. Aside from the colorful and festive dancing, there is also the SME Trade Fair, where Sinulog features Cebu, exports quality products, and people around the world flock on the treasures that are Cebu. So yung Sinulog Festival naman, katulad siya na hati-hatihan na sineselebrate every third Sunday ng January. So ito rin, katulad siya ng hati-hatihan na ino-honor si Santo Niño. So since, so yung si Santo Niño kasi, siya yung patron ng Cebu. Ginaganap naman siya sa Cebu. Sa Cebu. Tapos, ayan. Yung sinulog naman, yung meaning niya is galing sa word na sulog, which is yung agos ng tubig. Tila agos ng tubig. So, yung way ng pagsayaw sa sinulog, siya, hinahalin tulad siya sa agos ng tubig. Tapos, ayan, unlike sa ati-atihan na walang connect sa religion, dito, since patron nga ng Cebu si Santo Niño, dito ino-honor nila si Santo Niño. So, ito, aside nga sa colorful and festive dancing, dito rin na kumukuha ng pamumuhunan yung mga Cebu galing sa mga products nila kasi ni-export. Tapos, dito rin sila kumukuha para sa galing sa turismo. Ayun. Ayun na po lahat. Thank you very much. So guys, let's end this discussion by asking this question. Why is it important to study the Philippine cultural heritages? So, bakit sa tingin ninyo, bilang mga estudyante, bilang mga Pilipino, bakit ba mahalagang pag-aralan natin yung mga cultural heritages na meron tayo sa Pilipinas? Tingin mo bakit? Pero sa akin mga ito bilang isang Pilipino tao, kung saan dapat maalaman natin yung importansya ng mga nag-contribute or naggumawa ng mga ganitong mga bagay tulad ng mga simbahan at iba pang mga nature sa ating Pilipinas kung saan ating may dito talaga na napakaganda, nature yung kanyang pagkakita. Nature. So, sabi ni Jordan, importansya. Mahalaga daw itong pag-aralan dahil dito nakapaloob ang mga kahalagahan na nangyari ng unang panahon para i-honor yung mga gumawa ng mga simbahan, sabi ni Jordan. Last one, Alex. Why is it important to study Philippine cultural heritages? It is important na pag-aralan yung cultural heritage kasi dito parang mas ma-preserve din yung mga different and para makilala din kung anong merong bigas na yaman tayo. Preserve and acknowledge. Wonderful answer. So, it is important because of KKK. Alam mo yung KKK? Ano yun? Pang KKK yun eh. Yung KKK na to, yung unang K is kasaysayan. So, mahalagang pag-aralan ng Philippine cultural heritages dahil sa kasaysayan ng ating bansa. Wherein, yung mga cultural heritages na sila yung dahilan upang malikod natin kung ano ba yung mga nangyari ng unang panahon. Sila ang isa sa mga pundasyon kung paano natin nalaman ang mga mensahe at mga nakapaloob sa nangyari sa nakaraan. At dahil dito, meron pagkakakilanlan ang ating bansa. Dahil nga sa mga cultural heritages na ito. So, pangalawang K is kayamanan. So, yung mga cultural heritages na yan, yung mga chocolate fields na yan, yung mga Boracay na yan, sila
ating bansa na napabilang sa UNESCO World Heritage Sites. At dahil dito ay may tatala na ito ay ating may pagmamalaki sa ibang bansa dahil meron tayong pansariling kayamanan. Isa pa, yung mga cultural heritages na yan ay napitin ng mga turista mula sa ibang bansa. At dahil dito sila rin yung mga nagiging dahilan upang mas mapagyaman natin ang ating ekonomiya. Ang pangatlo at ang pinakahuli ay ang kahalagahan. Kaya nga sabi mo kanina, ang importansya ng mga cultural heritages na ito ay malaki. Dahil malaki ang naiambag nito sa ating kultura. Dahil sa mga cultural heritages na ito, malalaman natin kung ano nga ba yung mga nangyari sa past. At dahil dito, mas mapapahalagahan natin, ma-appreciate natin, parang sa arts appreciation, gano'n. Maka-develop tayong appreciation dun sa mga cultural heritages na yun. So, that's all for today's discussion. Thank you for listening.